Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa araw na ito, pagkamat Panginoon, napakarami po namin mga kapaguran sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil alam po namin na sa gabi ito, Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan. Mapapawi ang lahat ng pagod na ito Panginoon. Dahil sa gabi ito Panginoon, makakasama ka po namin at magpaglingkuran Panginoon. Maraming salamat sa pag-uunat mo sa amin, sa aming buong pamilya, Panginoon. May mga kanya-kanya po mga trabaho sa iba't-ibang lugar, Panginoon, alam po namin na Ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat at sa gabi po ito, Panginoon. Malapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, at po yung nasupungan mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Linisin niyo nga po ang bawat isa sa amin. Upang kami po, Panginoon, ay sa gabi ito, maging karapat dapat, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming paglilingkod, Panginoon, sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magpupuri, aawit, Panginoon. Salamat po sa mga awitin na inanda, Panginoon, namin kapatid na nandito sa gabi po ito. Pagpalain naman po ito, Panginoon. Kaya nandito po siya sa mga awitin na ito, kasama po ang pastor na siya po magigitara sa gabi po ito. Sa ito po, Panginoon, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. At yan din po, Panginoon, sa aming kapatid na maghatid, Panginoon, ay yung gano'n na salita sa gabi po ito. Dalangin po namin sa kanyang buhay na ngayon pa lamang, bigyan po siya ng higit na katarungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga salita na ito, Panginoon, ay magbibigay, Panginoon, ng pagpapala sa aming mga buhay. At ang mga salita na ito ay magbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga buhay spiritual. Nawa, Panginoon, ay tumimo po ito sa aming mga puso. At salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy na po ng pagpalain na po sa gabi po ito. Sa po namin itinataas ang buhay niya. Salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Nawa, Ikaw ang siya namin mapapurihan, madakila sa gabi ito. Pagharian niyo po, Panginoon, ang aming mga puso sa oras na ito. Inanyayahan po namin ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan habang kami po ay pinagpupuri, nagsasamba sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, sa pamamagitan ng aming pag-aaway. Salamat, Panginoon, at ang tinapo namin, yung katagumpayan sa gabi ito, na ikaw siya namin masamba, matakila sa gabi ito. Natanyarin po, Panginoon, ang aming mga kapatid sa oras na ito na patungo pa lang, Panginoon, sa lugar na ito. Palayan niyo rin po ang kanilang buhay at tuloy niyo rin po, Panginoon, na kagalakan at puso na bawat isa. Dahil sa gabi ito, Panginoon, Ikaw ang Diyos na masampag na nakikita sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming sa panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tuloy na ang mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Pwede mo pakikitapik niya. Pakitapik yung katabi mo. Then say, masaya ako kapatid. Yan na, nakarating ka kayo gabi. Amen. Today ka mo na bawat kawalan sa hindi ko is accident. Hindi ko may nalakawa ko na natin. Amen po ba? Konting man, madami, still we are here because we love God. That is one of the reasons kung bakit tayo papatuloy at nagpapagamit po sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po sa 1 Samuel 2 verse 2, sabi po sa English version, sabi po, there is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. Sa Tagalog naman po, sabi, si Yahweh lang ang banal. Amen po ba? Wala siyang katulad, walang pagtagapagtanggol iba sa ating Diyos. Wala nang iba. Amen po ba? Yung word po ng holy, in other context po, meaning no one else. Sa Tagalog po, walang iba. Amen po ba? Mga kapatid, walang ibang paggagawa ng isang bagay mula sa wala, kundi ang Panginoon.
Walang ibang may hawak ng kapangyarihan at buhay kundi si Lord God. Amen? Walang ibang bato saan tatayo ang ating pananampalataya kundi ang ating Panginoong Jesus naman. Walang ibang nagmahal sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Walang ibang nagbigay sa atin ang tunay na kahapagan kundi ang Panginoon naman. Ngayon po ba? Walang ibang mapagkakatiwalaan sa ating mga pangarap. Ang sino po dito may pangarap? Kanino mo pinagkakatiwala yan? Sa ating Panginoon naman. Amen? Walang ibang lalihan upang gabayang tuluan, aliwin kapag pakiramdam mo wala ka ng kakampi. Si Lord kakapimo. Amen? Yan, walang ibang may kapangyarihan magligtas kundi ang Panginoon naman. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay banal. Hallelujah. Siya ay laging mabuti. He's the same yesterday, today, and tomorrow. Makakatiyak ka, walang ibang mas dapat sa iyong pagtitiwala, sa iyong paggalang at sa iyong puso kundi ang Panginoon. Amen po ba? Pagpapalakaman natin si Lord. Hallelujah. Tuloy na ako na nakikita ng Panginoon ang bawang isa, kasama natin ang ating Panginoon. Tayo may bawang isa. Walang katulad ang nadarama, sapat sa iyong Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama, sapat sa iyong Panginoon. Aamin sa iyo, matupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Aamin sa iyo, matupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Lubos at biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon. Lubos at biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon. Aamin sa iyo, matupuri sa iyo, ibibigay ang iyong puso. Aamin sa iyo, matupuri sa iyo, ibibigay ang iyong puso. Sa taas sa iyo, aamin sa iyo, matupuri sa iyo, ibibigay ang iyong puso. Hallelujah! Napakaligaya, walang katulad ang nadarama, sapat sa iyo, Panginoon. Lubos at biyaya, sapat ang pagpapala, lahat na lumalapit sa iyo, Panginoon.
puso. Aakit sa'yo, magpupuri sa'yo, ibibigay ang buong puso. Magkasap ko namin, aakit sa'yo, magpupuri sa'yo, ibibigay ang buong puso. Church, last time aakit sa'yo, aakit sa'yo, magpupuri sa'yo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Sakit ang sakit. Ibibigay ang buong puso. Hallelujah, Panginoon, ang biyaya mo sa pagtang sa natin. We are in our Lord. Binibigay namin ang buong puso namin sa iyo, Jesus. Ikaw ay nakila. Ikaw ay mabuting sa buhay. Ikaw siya Diyos at kapaligtas na namin. Ikaw siya ilaw, siya binigabay sa amin sa pagkakas. Ikaw ang lakas, siya bibigay sa amin at lakas sa pagkakas para mapagtagumpayan ang bawat laban sa amin. Thank you, Lord Jesus. Sa buhay ko, sa labis na pag-ibig ko, ay naligtas ako. Kabuti mo, pag-ibig ko, nakita ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man ay iyong ginagawa. Nagbibigyan mo pa ng tingin, tinulungan mo umapit, kaya ngayon ang puso isip ko, iisaksi ka sa ang pagpupuri ka sa sananan ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na sa'yo lamang iyahanap. Di mo Panginoon, nakita ka sa buhay
hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag. Ibinigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo yung langit. Kaya ngayon ang puso, isip ko'y isang sinasabi. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag. Salamat po, Pagkas. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo kung langit. Kaya ngayon ang puso, isip ko, isang sinasabi. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay.
sa ating pagtakbo, sinamahan niya tayo. Binibigyan niya tayo ng lakas para magtagumpay. Binibigyan niya tayo ng mapagpapala para magpatuloy. Lord, thank you for goodness. Sa pagiging mabuti ka mo sa buhay natin, Panginoon. And we ask for forgiveness, Lord. Kaya mag-anak ko na minsan nagkakasala. And thank you, Jesus, for the love. Thank you for forgiveness, Lord. 2,000 years ago, Lord God, pinagtakulan ng pasang lahat ng hirap para sa kaligtasan ng bawat isa. Dear church, in my devotion, I was reading Isaiah chapter 6. Kung saan kinondition niya si Isaiah to become a prophet. Kinondition ni Lord Isaiah to become a prophet. And I was reading chapter 6. Sabi doon, even the angels, hindi nila kayang tunay yung kadakilaan, yung kabalalan ng Panginoon Diyos. Tinagpan nila yung kanilang mata, yung kanilang katawan, dahil hindi nila kaya tignan yung kaligtigan ng Panginoon Diyos. God is holy. Tunay na dakila, makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. You know what the good thing about God? Sa Isaiah, namin na makasalanan siya. You know what God did? Inalis sa kanya kasalanan para maging payata siya. Meaning, pinatawad siya ng Panginoon. And the same thing goes with us. Alam natin na sa mundo ito, minsan nagkakamali tayo, minsan nagkakasalanan tayo. But thank God, tinubos tayo ng ating Panginoon. And we should just ask forgiveness at papatawarin tayo ng ating Panginoon Diyos. Hindi magiging hadlang ang gawa ng away. Hindi magiging hadlang ang kasalanan para magtagumpay tayo sapagkat pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Lord, thank you for everything that you have done, Lord God. At sa mga bagay na nagagawa pa sa buhay ko. Cover us with your blood, Lord, sa bawat pamilya na kayo kumalit ko sa church. Pagdipayan mo kami na kayo kapangyarihan, kayo pag-ibig, na nandun yung pagkakaisa, pagkakagawa, Panginoon, kagalaran na nag-uula, pusin, Lord, ng pagtutulungan, Panginoon, na hindi pagkawatakot at hindi buo ang pamilya ng Great Commander sa church na ito. We trust in everything, even the word, Lord God, na meron kami. Kayo po bahala sa amin, Panginoon Diyos. Paghirian mo kami na yung kapangyarihan sa bawat araw. Paunahin niyo kami sa bawat desisyon na ginagawa, Lord God. Let your will be done, Lord. Let your will be done in us. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name we pray. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Timoteo. Unang Timoteo, Kabanata 2, 1-7. Diyan po kayo. Ayun po tayo. Sabay-sabay po natin basahin ang unang Timoteo, Kabanata 2, 1-7.
po sa basahin po namin. Una sa lahat, nakukusan ko, pagpiliin niyo si Diyos, ang inyong panihilingan, panalangin, pamanalig at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kaya din ang gawin niyo para sa pangagi at pamamagitan upang makapakungan tayo ng hinihingi ng kapayapa, karaman at may kabanalan. Ikaw mabuti at nakatulungan sa Diyos sa ating pagkakataas nang ibigay maligtas ang mga tao at makaalam ng kawawa. Pagkatiis ang Diyos, ang tiis ang nagpapakita sa Diyos at sa mga tao, tao si Kristo Jesus, pinagagod ng kanyang buhay, pagtubusin ang lahat. Ang patunayan ko na nalayo ng Diyos ay sa unang panahon. Dahil dito ako yung ilaw na mangarap, tapos mo na nagpapulong, ang pananampalataya at pagpapagiging sa amin. Katotohanan na sinasabi ko, hindi ako nagsisimuli. Purihin ko ang aking pagpapulong. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, napasalamatan ka namin ng Diyos sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami, Panginoon, ay nakatutulog sa iyo, nakapag-aral ng iyong mga salita. Tuloy nga po, Diyos, nang humingi ang mga karunungan na nagmumula sa iyo. Ito, Panginoon, sa iyong kapahalagan. Tuloy nga po, Diyos, na maranasan namin yung nakukuskusan mo. Sa Espiritu mo na maguna sa aming kalagnaan. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang dumaloy ang mga salita mo sa aming buhay na sa malalaman. Usap ka sa bawat isa, ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang ating ministeryo ng pananalangin. Sabi po ang panalangin ay mahalagang gawain ng bawat Kristiyano. Ito ay ang ating pakikinig sa presensya ng Diyos. Tulad ng pagyakap ng isang sanggol sa kanyang ina. Ang panalangin ay paghinga ng kaluluwa tulad sa kung paano ang ating katawan ay nangangailangan ng hangin. Narasan niyo po ba yung habang nag-breastfeeding tayo, ayan, yakap po natin yung ating sanggol, di po ba? Napakasarap na yung sitwasyong gano'n na habang nag-breastfeeding tayo, ramdam natin yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Maging sa paghinga ng kaluluwa, di po ba, kung tayo galing sa loob, sa kwartong mainit, ayan, kung tayo nangangailangan ng hangin, ayan, paglabas po natin, ramdam po natin yung sarap ng pakiramdam na mararamdaman natin yung lamig ng hangin. Ganun-ganun po yung presensya ng ating pakikinig sa ating Panginoon. Ang panalangin ay tungkulin ng buong iglesia. Tama po, di po ba? Ang ating palagyang pagtulog sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pagtitiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang mga pangako. At tuto pa rin niya ang kanyang layunin para sa iglesia at sa sanlibutan. Ayan po. Ang panalangin lang po ay pinakabakbong po ng isang iglesia. Yan, katulad po natin ng iglesia, meron po tayong ministry ng panalangin, intercessory prayer rin po ba? Sa pamagitan ng intercessory prayer team, ayan, ano po yung sama-sama po tayo, nagpapalanginan, nagpapalakasan, at sama-sama tayong tumutulong sa ating Panginoon. Ayan. Ang panalangin ay ministeryo ng buong iglesia. Ibig sabihin, ito ay tungkulin dapat kampanan ng bawat Kristiyano para sa ikasusulong ng ebanghelismo ng mundo. Sa isang bayan o syudad, kailangan gumawa tayo ng malawakang pananalangin sa iglesia para ihanda ang pagsakop ng Diyos sa puso ng mga mamamayan at sa mga nangangasiwa sa pamahalaan. Ito
ito ay isang pensiba ng pagsanto. Ayan. Napaka-buti po ng ating Panginoon dahil naparanas na po sa atin yung, di po ba, na tayo ay malaya, nakadudulog sa ating Panginoon, yung mga gawain po natin, katulad po ng Bible, di ba? Yan, yung mga kapatulad po ng prayer ng ganitong gawain. Malaya po tayong nakadudulog sa ating Panginoon. Ang panalangin po para sa lahat ng tao, maraming Kristiyano ang nananalangin. Nananalangin lamang sa kapakanan ng ilan. Yan. Tulad po ng mga Hudyo, kadalasang nananalangin para sa Israel. Sila po ay nananalangin lang para po sa Israel. Marami din ang nananalangin para sa sarili lamang. Kung ang intercession prayer at fasting ay gagawin upang idulog ang isang bayan o isang bansang ang tagumpay sa panalangin ng Diyos, ay walang dudang masasaksihan natin mga Kristiyano. Ayan. Katulad po ng pagpapasting po natin kung tayo po ay gagawin yung fasting, yung sinasabing fasting, ito po ay isang yung sakripisyo na hindi po muna tayo kakain kung tayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw o masakit pa, kung magpapasin po tayo, gagawin na lang po na siguro natin ng 1 o 2. At sa iba pang mga gawain natin, kung halimbawa tayo mahilig manood ng TV, sasakripisyo po natin yung panonood ng mga paborito natin mga teledrama para lang sa pagpapasting na ating gagawin. Yun po yung sinasabing fasting. Panalangin para sa may mga kapangyarihan. Ayan, sa panalangin tinuro ng Panginoong Jesus, yan, mababasa ang ganito sa Mateo 6:10. Ang sabi po sa Mateo 6:10, naway maghagi ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Dapat din magpasakit ang Diyos ang mga may kapangyarihan dito sa lupa. Ayan. Hindi po ba? Itinalaga ng ating Panginoon yung mga nanunungkulan sa gobyerno, katulad po ng ating mga Pangulo, yung mga may katungkulan sa ating bansa. Tinalaga po yun ng ating Panginoon. Kaya naman, sila man din po ay sa dulog po natin sa ating papanalangin. Itinuturo din Pablo na tungkulin ng mga Kristiyano ang idalangin ng mga nasa may mapapilan ng kapangyarihan ng Diyos. Mas malawak ang kapangyarihan politikal. Dahil kung ang mga nasa gobyerno, maabot ng Panginoon, ayan, yan po di po ba magiging maayos yung kanilang panunungkulan. Mawawala po yung mga korupsyon. Tiyak doon na magiging magulat ang ating bansa. Kung ang bawat itinalaga ng Panginoon ng mga may mga patungkulan ay may takot sa Kanya, yan. Siguro po yung bansa natin magiging magulat. Ano po? Ang mga pakinabang natin pagtulog sa Diyos. Yan na. Upang ang mga Kristiyano ay makapamuhi ng tahimik, payapa, maka-Diyos, marangal sa bayang kanilang tinitirhan. Pangalawa po, upang ang lahat ng tao ay maligtas. At pangatlo, upang ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Yan po yung pakinabang natin sa ating pagtulog sa Diyos. Ang pagpapabaya ng iglesia sa panalangin ay malaking kawalan. Marami mga Kristiyanong nagkakala na ang panalangin ay ginagawa lamang kapag may personal silang kailangan mula sa
Diyos. Yan. Maraming nananalangin kapag sila ay may sakit o kapag may problema. Mahalaga ang pananalangin para sa malawakang pagsakop ng Diyos sa buong bayan o lungsod. Ayan. Hindi daw po dapat na lalapit tayo sa Panginoon kung may kailangan lang tayo. Hindi, pag-isip pa lamang po natin sa bagay. Magkukulang po tayo ng panalangin sa gayon. Andun po yung paggabay niya, andun po yung kanulungan na nagmumula sa kanya, at yung pangunguna niya sa akin, kung ano yung mga lalo niya sa aking buhay. Kung talagang minimiti natin palawakin ang evangelisasyon sa ating lokal na pamayanan, simulang gawin ang mga regular na pagtitipon para manalangin. Bless po yung iglesia ito dahil talagang ang priority po natin, katulad nga po yung mission natin, ayan, yung mission natin. Talagang ang priority po natin ay yung sa kaluluwan natin, kalulugod ng ating Panginoon. Yan. Magtalaga daw po ang bawat iglesia ng lokal ng prayer coordinator. Yan, meron naman po tayo na dito ba? Humingi na isang tao na panalangin upang mamuno sa mga pang-araw-araw na pananalangin para sa mga manggagawa at iglesia. At panghuli po, magbuo tayo ng prayer warrior group o intercessors kung mananalangin para sa barangay o bayan kung saan nakatayo ang iglesia. Isa rin pong mabuting bagay yung nagkakaroon po tayo ng Jericho Walk. Yan. Isang talagang nagsasakripisyo tayo para pupunta sa iba-ibang lugar upang panalangin. Dinudulog natin sa panalangin yung na-schedule po natin lugar. Hindi po ba? Katulad po nung Jericho tayo sa LPC, hindi po ba? Napansin po yung ginawa natin pananalangin sa lugar ng LPC. Kaya pagpatuloy po natin yung mga ginagawa po natin na yung mga pinag-pray po natin, dahil yun po yung the best para sa ating Panginoon. Dahil wala naman po tayong magagawa kung tayo ay hindi po naka-angkla sa ating Panginoon. Yun lamang po, pulin po ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, purihin ka sa gabi ko. Salamat, Panginoon, dahil andun po yung kalayaan namin na kami ay nakatulog sa iyo, Diyos. Salamat dahil meron kaming mga grupo na handang laging dumudulog sa iyo. Panalangin po namin yung mga ibang mga kapwa namin na kailangan namin panalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon na aming pong nilalangin. Kaya naman, O Diyos, andun, Panginoon, yung pagdakila namin sa iyo. Andun, Panginoon, yung pagluwalhati namin sa iyo dahil sa anumang pangangailangan, anumang problema, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming nararanasan. Higit ka, Lord, na mas lapitan namin kasi sa ito, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, patuloy mo kaming palakasin sa aming pananampalataya, panalangin, Panginoon, sa aming pananampalataya, lagi pa kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
magre-remind about po sa pananalangin kung sino at kung sino-sino yung dapat po natin idulog sa ating Panginoon Diyos. Sabi rito, ano po tayo sa ating pananalangin, isang uri ng pakikinig, pakikipag-usap, pakikinig sa nag-iisang dakilang pangalan, ating Panginoong Diyos na si Jesus. Amen? Ang pananalangin ay umaasa tayong may kasagutan na gagawin ng Diyos sa lahat ng ating hiniling mula sa Kanya. Yan. At alam natin na kaya natin ito ginagawa ay siya ang himala at makapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi sa 1 Peter 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalunga. Amen po? Yan. Ihanda natin ang ating mga puso sa pananalangin gagawin upang ang lahat ng pagdulog natin sa Kanya ay pakinggan at naandun agad ang kasagutan. Amen po? Yan. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay himala? Amen. At ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Higit po yan sa ating iniisip at inaasahan. Yan. Meron po dito tayong discussion din po sa bawat grupo. Yan. Ano yung paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang pagtingin mo sa ating Panginoon Diyos? Yan. Magbilang po tayo ng 1 to 5. 1 po ako. 3, 4, 5. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sapagkat tinubod niya na ang lahat ng ating dinulog sa Kanya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay dumulog muli. Ama namin Diyos na dakila, napupuri po kami nagpapasalamat sa kabutihan ng puso mo, Panginoon, sapagkat alam po namin na wala kang nilagpasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lahat ay may pagtugon, kaya Lord, purihin ka sapagkat sa pag-uwi po namin, sa amin po mga kanya-kanyang tahanan, alam po namin na may dala-dala kami sa oras na ito. Pero tinugod mo na ang lahat ng ito, Panginoon Diyos. May pinagkakaloob ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay walang katubas, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka sa oras na ito at nakilangin. At patuloy rin po namin na dinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming pong pagkakaloob. Patuloy, Lord, na pagpalain ng bawat isang kamay na magbibigay mula sa iyo. At tunay nga po, Lord, na saan man ito nagmula sa bawat trabaho, Panginoon Diyos, sa bawat negosyo, alam po namin, dagsa-dagsa at patuloy na pagpapala na nagmumula sa iyo ang inyong pong ipaparanas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At lahat ng kalilito, Panginoon, sa gabi nito ay tunay na maging kagamit-gamit sa inyong pong tahanan. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat na po namin sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Bigyan po natin pagpulong palakpak ng kapagawa sa kapagpapenta ng Pilipinas sa atin. For our announcement po, sa ating praise and worship team, probably mag-sasend po si Check Comer na line-up and schedule po natin. And for Bishop team, may ganun po pa kayo sa kaming Saturday sa Bishop po natin. Bible studies po for every Saturday. May iba po bang announcement? Maybe for sa Saturday na NC pa. And for CPF, kung ba may Saturday? Pero ba? For the pa, yung CPF Saturday, meron po ba? Meron sa. One. For our CPF teachers, VBS preparation meeting for this time of Saturday na lang. So, yun po. Gusto tayo na pasok. Tapos pasok tayo. Sige po, tayo po tumayo, tayo po yung manalangin. At sa gabi din po na ito, yan ang kaarawan po ni Ate Aida. Ilang taon na Ate Aida? At before
manalangin at ulit magpala po tayo sa ating po kapatid na si Ate Aida. Sige po tayo po natin manalangin. Kung nga po Panginoon, ito po rin nagpapasalamat po kami sa buhay ni Ate Aida po Panginoon na nakasama po namin ngayon sa aming pong po panalanginan at sa kanyang pong katawan. Ngayong araw po na ito po Panginoon, salamat sa kagagdag na taon sa inyong buhay. Dalangin po namin na patuloy po restore yung kanyang pong kalakasan, ang kanyang pong physical na mga katawan, at yung magandang kalusugan po Panginoon ay patuloy niya pong maranasan. Magamit na rin po ito, yung kalakasan po na ito sa kanyang pong ginagawang patuloy sa inyo. Kaya naman po Panginoon, kung po'y patuloy na nagdideklara ng mga biyaya at kapapala at marami pang taon po Panginoon ang daranasin ng aming po kapatid na si Ate Aida. Salamat po Panginoon sa kanyang buhay na naging isang inspirasyon din po namin sa aming ginagawang patuloy sa inyo po Panginoon. Salamat po. At maging sa bawat isa po sa amin po Panginoon na po ngayon ay pinagawa po ng ligtas upang kami po ay pagsamba nagpuri po Panginoon at lalo higit makapakinig ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa bawat isa po Panginoon dinahulog po sa lugar po na ito. Ngayon din po Panginoon sa aming pupuri, pagsamba po Panginoon, salamat sa aming presensya na patuloy niyo po ang pinaparanas sa aming po palagitnaan. At sa aming po pansamantalang po iway palay, dalangin po namin na nawa ang iyong patnubay ay patuloy po namin maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas at nagtandun po namin na aming po mga mahal sa buhay na nandun po yung galak sa ating po mga puso. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na ingatan niyo po yung bawat isa po sa amin. Nawa ay tagayin yung bawat isa, mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos na kapagsama na sa ating Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.